Ang buhay ay isang mahabang journey. Hindi maiwasan na may mga pagsubok na madaraanan. Ito ang kwento ni Jean Rose, 39 years old. Isang Ifugao na nangarap na makapag-aral sa kolehiyo. Nung bata pa ako, pangarap ko po talagang maging isang guro. Kaya lang po dahil po talaga sa hirap ng buhay, hindi po natuloy. 2005 hanggang 2007, nag-aral si Jean Rose sa Baguio para makatulong sa pamilya na magsasaka. Computer secretarial kasi yung plan ko that time is after 2 years, kailangan ko talaga magtrabaho para kumita. Kasi nakikita ko yung side ng parents ko na talagang nahihirapan sila, so naaawa ako. Sa edad na 20 years old, naudlot ang pag-aaral ni Jean Rose dahil siya ay nag-asawa at nagkaanak. Kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan mahalin mo at itaguyod mo ang buhay mo at pamilya mo sa tamang landas. Napilitang mag-domestic helper si Jean Rose sa Dubai noong siya ay 23 years old pa lang. Iniwan ko po talaga yung anak ko sa mother ko. So, nung nandun ako, grabe, parang sa isip ko, naalagaan ko yung anak ng iba, tapos sarili kong anak hindi ko naalagaan. 4 na taon ding OFW si Jean Rose hanggang sa dumating ang panahon na hindi na niya matiis ang mawalay sa kanyang pamilya. Nung time talaga na homesick, na sabi ko gusto ko talagang makita yung anak ko, and 8 years old na siya that time. Bilang isang bata, kailangan talaga nila ng sariling ina na. Pagbalik ni Jean Rose ng Pilipinas, binigyan niya ng second chance ang kanyang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. 2018, naging freshman siya ulit sa kursong Bachelor in Agricultural Technology sa Ifugao State University, Hapaw Campus. Nilalakad niya ang mga hagdang palayan ng halos 1 oras para makapasok sa eskwelahan. Naging inspirasyon ko after na bumalik po ako ng galing Dubai. Kasi that time, na-feel ko o naranasan ko rin yung hirap. Feeling ko parang, ang bigat-bigat naman ng buhay ko, kailan kaya ako giginhawa? Hindi akalain ni Jean Rose na malaki ang magiging papel ng Commission on Higher Education o CHED sa kanyang buhay. Sobrang biyaya o pasasalamat ko sa Diyos kasi sa dami-dami ng mga aplikante dito sa buong Pilipinas, isa po ako na biniyayaan. So, I'm very thankful po. Tertiary Education Subsidy ang nakuhang scholarship ni Jean Rose, malaking tulong sa kanyang bagong panimula. Yung 20,000 that time, ginagamit po namin sa panggastos sa araw-araw naming pangangailangan. 2022, nakagraduate si Jean Rose sa IFSU. Dito na nagtuloy-tuloy ang kanyang blessings. After ko mag-graduate ng 2022, nag-apply po ako dito sa IFSU Hapaw, and then absorb po ako as an JO, Contract of Service. Hanggang ngayon na permanente po ako. Thankful po talaga ako sa support ng IFSU Hapaw. Abot-abot ang pasasalamat ni Jean Rose sa mga nagbigay sa kanya ng pagkakataong makabangong muli. Thank you po sa CHED dahil po sa biyaya na binigay ninyo sa akin. Sa Ifugao State University, isa po kayong daan sa aking tagumpay. Gusto ko rin pong magpasalamat sa IFSU Unifas. Ngayon, hindi na kailangang mawalay ni Jean Rose sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Masaya po ako kasi nakakasama ko na sila, nagagabayan ko na yung mga anak ko. Sana kung ano rin yung sacrifice ko bilang isang ina, yun din ang gagawin nila in the future. Na magpursige, palaban sa buhay, at kahit anong mangyari, huwag kakalimutan na laging magdasal po. Ang kwento ni Jean Rose ay hindi lang tungkol sa sakripisyo ng isang nanay sa Ifugao Rice Terraces. Kwento rin ito ng IFSU at ng CHED na nagtiwala sa kanyang kakayahan at naging partner ni Jean Rose sa katuparan ng kanyang pangarap.